daming rice bag. So yan mga ka-hybrid, yan po yung atangya kung tawagin sa Tagalog, no, rice bag. Ay inatake po ito ng rice bag dahil ito po ay peste sa ating palayan dahil sanhi ng pagkalugi ng ating mga magsasaka. Sa magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong upload sa mga videos ko. So ngayong araw mga ka-hybrid ay usapang insekto po tayo mga ka-hybrid ngayon, no? So marami ako nakikita sa ating mga ka-farmers ay namumroblema po sa ating mga palayan dahil po sa mga insekto, no? So, ano po ba itong tinutukoy kong insekto, no? So, marami tayong na-encounter na insekto, yung mga stem borer, yan po, yung mga marami pang iba, no? So, ngayon, ito yung aking nakita dito po sa aming area na inatake po ito ng insekto na rice bug, no, mga ka-hybrid. O ito yung ay tinatawag na sa Tagalog ay atangya. Yan mga ka-hybrid. Pero bago yan mga ka-hybrid ay meron muna akong isa-shoutout, no? So yan. Yan. So yan, isa-shoutout ko si Wiljun Kasem Nazareno. So yan, shoutout sa iyo at kamusta ang iyong pag-aalaga diyan sa iyong palayan, no? So isa ka ring farmers na katulad ko na palaging nakaantabay sa akin. So tapusin mo ito hanggang sa dulo at meron kang matututunan dito, no? So pangalawang i-shoutout ko yung mga masugid kong supporters na aking mga classmate doon po dito sa driving school, yan sa Encito. Hindi ko na po kayo isa-isahin, siguro alam niyo na po yung kung sino po yung mga tinutukoy ko. So lahat kayo, at pati po si Sir Eman, ang aming professor na palagi pong ito po ay napakabait na aming professor, no? Wala po kaming makitang talagang napakabait niya, talagang napaka-pogi pa ito mga ka-hybrid yan. Yan, shoutout sa iyo Sir Eman, aming professor muli. So yan, si pangatlo si LSS Farm. Yan, palagi nakaantabay sa ating channel, no? So pang-apat si Bukid Rider. Yan. Yan, shoutout sa inyo. Yan. Si Erwin Duarca. Yan, palagi po nakaantabay sa ating channel yan. Solid na ating subscriber, no? So, ito, yung huli nating shoutout si user Hi4NC1NI7Z. Yan, walang pangalan kaya ito lang yung username niya sa account niya, no? So, yan, shoutout sa inyo, aking mga supporters, masugid kong taga-suporta sa aking channel. Yan, inuulit ko, shoutout muli at maraming salamat sa inyo. So, yan. So, dako tayo ngayon sa topic ngayon na insekto, no, na rice bug o atangya. So, familiar tayo sa rice bug na to, yung palagi nating naamoy sa ating palayan, no. Kung ito ay aamoy natin o yung palagi naamoy natin sa ating palayan, yung parang mabaho, masangsang, yun po yung amoy ng isang rice bug o atangya. Yan. Paano ba natin makokontrol ito at paano ba natin mapupuksa? Yan. At ano po yung mga dapat nating gawin at syempre paano natin may iwasan ito, no, mga ka-hybrid, itong mga insekto na to. So may mga ako dito, may mga chemical, yung mga chemical yung ini-spray na para po ito ay mapuksa, no, mga ka-hybrid. So panoorin mo to ay check na garantisado na meron kang matututunan dito sa aking demonstration kung paano mapupuksa itong rice bug. So yan, what's up mga ka-hybrid, mga ka-farmers natin dyan. So itong area na to ay tinamaan ng rice bug o atangya, no? So ito po ay mapinsalang insekto dito sa ating palayan. Aminado tayo sa mga ka-farmers natin na talagang ito na yung common na talagang umaatake sa ating palayan. So ngayon nagpunta ako dito sa area na to dahil
ito kasing area na to mga ka-hybrid ay itong palay na to ay isang organic na rice, no. So ito po ay hindi nila inisprehan, hindi nila ito pinatabaan. Ano man po yung pwedeng chemical na pwedeng ilagay dito ay hindi po nila ito ina-applyan, no. So kaya ito po ay talagang masasabi nating aatakihin talaga na ito ng mga insekto, kung ano man, stem borer, mga black bugs, mga yan. So yan, marami ako napansin dito sa makita nyo. Talagang napakadaming stem borer at yung mga rice bug na yan, no. Yan talaga. Ayan, no. Ayan siya, oh. Ayan, oh. Nag-aasawahan pa. Ayan. Ayan po. Ito po ay pag inamoy mo yan mga ka-hybrid, ito po ay masangsang na amoy na parang alam niyo na napakabaho, no? Talagang delikado din ito pag ito ay palagi natin naamoy, no? Delikado rin sa ating kalusugan dahil ito po ay pwedeng mag-cause ng panghihina nating respiratory system, no? So yan mga ka-hybrid, oh. Ayan pa, ayan, oh. Talagang pag nakikita ko sila, tumatalon-talon lang sila dyan. So sa gawin doon, wala na. Yan, sa gawin dyan, talagang napakakapal dyan ng rice bug. Ayan. Pansin nyo yung mga butil niya, mga uhay niya, tingnan nyo. Organic po yan mga ka-hybrid. So yan mga ka-hybrid, no? Mga ka-farmers. Ayan, no, stem borer. So paano pa natin masusolusyonan, maaksyonan? May mga kasi na iba kasi mga ka-hybrid natin na may mga naglalagay dun sa paligid nila ng nagtatali sila ng nagbabalot sila sa isang fishnet, tapos maglalagay sila ng mga bulok na isda, bulok na palaka, tapos lalagyan nila ng tungkod, no. Tapos isasabit doon para yun yung doon lumapit yung mga rice bug, no. Parang katulad po nito mga ka-hybrid, oh. Yan. So yan mga ka-hybrid, no. Yan po yung mga karaniwan na ginagawa ng mga farmers natin para po minsan na makaiwas tayo sa panggastos imbis na bili ng insekto. Ito po yung kalimitang ginagawa ng ating mga farmers natin, no. So minsan hindi rin kahit maglagay tayo noon, talagang meron pa ring dadapo na rice bug sa ating mga palayan. So katulad nito, talagang hindi naman to talaga inisprehan, no. Kung talagang gusto nating mapangalagaan ng ating palay natin, may mga babanggitin ako dito na mga chemical method o yung pang-spray ng insecticide na tsak na at swak na swak sa'yo mga ka-hybrid, no. Yan. So yan, ilalagay ko dyan yung mga insecticide na kalimitan na ginagamit din dito ng mga ating mga farmers natin, no. So yan. So kailan po ba tayo pwede mag-apply ng pang-insekto, no, sa ating palayan, no? Pwede po kahit 45 to 50 days po, no, mga ka-hybrid, no. Pwede po tayo mag-apply ng pang-insekto. So bakit po natin i-spray ng hanggang 50 days?
para po kasi maiwasan natin yung during flowering stage in pollination day ay para po hindi po masira yung ating palay, no, o masunog, no, dahilan para po ito po masira yung ating mga palayan. At meron po kasing tinatawag na pabaon sa ating palay. Yun po yung purpose para po ma-disturb niya ng chemical yung pollination process at para hindi malaglag ang mga pollen grains during pollination, no? Ano po ba yung mga pabaon na sinasabi ko, no? Yun po yung mga fungicide, foliar fertilizer, yun po yung may sticker, no, kahit ulanin hindi masisira, no. Tulad din ng mga pang-insekto, yan mga ka-hybrid. Pwede din po kayo mag-spray kahit dun sa 70 to 80 days na, no, yung mga palabas na talaga yung darating na yung talagang patigas na siya. Pwede po yun. Pagka meron pa rin kayo napansin na pang mga rice bag, ay pwede po rin kayo mag-apply ng pang-insekto, no. Yan. So depende na lang sa inyo kung kinakailangan lang talaga isprayhan o depende pagka talaga yung sobrang dilaw na ay hindi na po pwede, no. So yan lang mga ka-hybrid, sana may natutunan ka rito sa aking para maiwasan yung rice bug na umaatake sa ating palayan, no. Maraming salamat po, ingat at God bless.